3 taon ko nang hindi nahahawakan ang stall na yan. Siyempre naman, isang patapos na negosyo lang siya. Paano niya ito maaabot? Talagang basura siyang lalaki, ngunit may magandang nobya. Mas mapapamura lang ako. Pero ikakasal na kami bukas. Kung hindi ko siya pahihiramin, hindi ko alam ang gagawin. Di mo ba alam ang kwento ni Nawudalang at Panjinlian? Pinapainom mo ba siya ng gamot? Maaari mo nang pakasalan si Liu Fang bukas. Makakasama ko na siya. Bakit mo ako pinapalason sa kanya? Ilang araw na ang nakalipas, nag-hiking ako kasama ang asawa ko. Naghanap ako ng dahilan para kumuha ng litrato. Itinulak ko siya sa bangin. Totoo ba, mahal? Patay na ang asawa mo. Siyempre, Kung hindi, bakit ako pupunta ngayon? bilisan mo. Patugtugin ulit ang musika. Mahal, kamusta ka na? Chinpingan, salamat sa mabuting asawa mo. Chinpingan, salamat sa mabuting asawa mo. Hindi ko pa maililipat ang pakete. Gusto kong makita ang mukha ng mga putang inang to. Liu Fang, buksan mo ang pinto. Buksan ang pinto. Liu Fang. Anong gagawin natin dito? Anong kinakatakot mo? Wala siyang ebidensya. Sabihin mo tutulong ka sa kasal niya bukas. Gets ko. Buksan ang pinto. Buksan mo. Chinpingan, bakit andito ka? Anong ginagawa mo? Tutulungan kita sa kasal niyo bukas. Gusto kitang pasabugin. Tulungan mo akong magplano ng kasal. Oo, unang kasal ko to. Wala masyadong eksperyensya. Kaya tinulungan ako ni Chen siyang magplano. Huwag mo akong lokohin. Anong ibig mong sabihin, Chinpingan? Paano mo ko pinagdudahan? Hindi kita ayaw. Ang epal mo. Paano mo ko naiisipang pagdudahan? Paano ko itinayo ang tindahan? Di ba't para sa'yo to lahat? Ay sige na nga, tigilang niyo may kasal bukas. Magpapakasal pa ba kayo? Ikaw na ang magsabi. Magpakasal pa ba kayo bukas? Kung ayaw mo, umalis ka na. Kung tapos na, lumayas ka na. Maghanda ka. Uuwi na ako para maghanda. Anong gagawin ko? Mahal. Paano kung ayaw na niyang magpanggap? Gawin nating katawa-tawa siya. Ako ang lalaking ikakasal sa kanya bukas. Sige. Bukas pag kinasal ako sa kanya, sasabihin kong ikaw ang nobyo. Ang saya-saya nito. Ang gabi ng kasal bukas. Gusto kong magbagong... Bukas na ang kasal ni Mama. Pagsisisihan ko ang pag-aasawa ko. Anong problema, anak? Nandaya si Liu Fang kay Chen Xiang. Ano? Na nakakagalit. Inutusan ko ang industriya na ibunyag si Liu Fang. Pinagbawalan si Chen Xiang. Huwag kang mag-alala. Lulupigin ko siya sa publiko. Sige anak, ano sa palagay mo? Tutulungan ka ni Mama? Mga putang ito. Paanong nila ako ipagkanulo? Gusto kong masaksihan nila ang aking ningning. Tulungan mo akong magpadala ng abiso. Papuntahin ang pinakamagagandang babae. Sa reception bukas, ako mismo ang pipili ng mapapangasawa ko. Ayusin ka agad ni Mama ito para sa iyo. Siguraduhin magtitipon ang mga babaeng ito, parang mga bituin. Liu Fang at Chen Xiang. Dilat ang mga mata ninyo at panoorin niyo ako. Uy, araw-araw ako ini-introduce ni Mama sa mayayaman. Nakakasuka. Sige na, wag mo nang pag-usapan. Baka sa susunod na segundo may makilala ako. Anong meron? Ano ba yung ginagawa mo? Anong pagdukot? May dinuko, tulong. Einstein po, di ba? Tumigil ka sa pagsisigaw. Wisit, no? Tumigil ka sa sigaw. Anong tinitingnan niyo? Droga ang binigay sa babae. Tulungan niyo ako. Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita. Peking lumpo. Una kitang papatayin. Ang galing ng bata. Okay ka lang ba, maganda? Grabe ang kapal ng mukha. Mandurugas ng babae sa liwanag ng araw. Nadroga siya. Magpadala na ng oxygen. May marunong ba ng CPR dito? Nagsaselos na ako sa kabataan mo. Kulang sa lakas ng loob. Hindi na ako makahinga. Maaantala ang pagtulong. Ikaw na ang bahala rito. Ang mga taong to, kahit CPR wala, ako na lang gagawa. Gago ka. Anong ginagawa mo? Hindi gangster ang umatake sa'yo kanina. Droga ka. Nagbibigay ako ng artificial respiration sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Oo nga, Day. Tumakas yung lalaki. Siya ang nagligtas sa'yo.
Nagsisisi ka na? Nagkamali lang ako ng akala. Tulungan mo akong tumayo. Naman eh. Basta okay ka lang. Mauna na ako. Hoy, teka. Anong problema? May asawa ka na ba? Bukas matatapos. Sige na. Sige, Pero magsisisi ako ngayon din. pagsisisi. Bakit naman? Kasi niloko ako ng nobya ko sa matalik kong kaibigan. Ano? Naglolokohan na kayo? Wala ka bang hiya? Day, mabait tong lalaki. Kung wala kang partner, subukan mo. Pwede mo siyang pakasalan. Gusto mo ba? Okay lang ako. Baka ayaw mo. Bakit naman? Kasi... isa akong stall. Dahil ako ay isang sakim na lalaki. Sakim. Alam kong kayo rin ay magagalit sa mundong ito. Sinong babae ang magpapakasal sa isang sakim? Sige, mauuna na ako. Uy, sandali lang. May iba pa ba? Hindi ka ba makalakad? Paano ito nangyari? Ang binti ko ay hindi lumala, ilang araw pa. Maghintay ka muna. Ako'y lubos na umaasa sa wheelchair na ito. Paano nangyari niyon? Bata ka pa. Katulad ngayon, minsan sinubukan kong iligtas ang aking nobya. Pinsala sa gulugod mula sa pagbangga ng kotse. Pagtibok ng sciatic nerve. Akala ko aalagaan niya ako habang buhay. Ako ay inosente. Nawala. Sige. Pakakasalan kita. Ano? Sabihin ko bukas. Basta hiwalayan mo ang babaeng yon. Ako ang hahalili at pakakasalan ka. Seryoso ka ba? Gusto mo bang pakasalan ako bilang stall? Ang totoo ay walang habag, ngunit hindi lahat. Tulad ngayon, na droga ako, lahat ay nanonood, ngunit ikaw, hindi. Sige, kung talagang gusto mo akong pakasalan, hindi kita bibiguin. Titiyakin kong iputong ang korona para sa iyo. Hihintayin kita sa piging. Halika, bata, hahaha. Kamusta? Nanay, hindi mo na kailangan magpakilala sa akin ng blind date. Ikakasal na ako bukas. Jingshore, ikaw ang pinakamagandang dalaga sa C-City. Gusto mo ba talagang pakasalan ang lumpo? Gusto niya ng pera pero wala siyang pera. Walang kapangyarihan. Anong gusto mo? Sapat na mayroon siyang karakter at sinseridad. Pero hindi. Pero Gusto ko lang maging presidente ng mga magaganda, gaya ng isang may kapansanan. Mahal naming mga bisita, malugod namin kayong inaanyayahan sa kasal ni Ji Jinpingan at Bibi. Liu Fang, ngayon, anyayahan natin ang ikakasal sa entablado. Ang ikakasal ay kasing ganda ng mga bulaklak, isa sa wheelchair. Sigurado akong may mga nakakaantig na kwento. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang lahat? Ako na ang gagawa. Ito ang grupo ng mga kaibigan at kamag-anak at ang aming magkaibigang kaibigan. Alam nyo na yan, kami ni Liu Fang ay magkaklase. Isinakripisyo ko ang pagpunta sa at para sa kanya. Sumakay ako sa eroplano. Nasa wheelchair ang groom dahil sa bride. Nakaka-touch naman ito. Hindi ba nakaka-touch? Kasama ko siyang namimili noon. Biglang nawalan ng kontrol ang kotse at nabangga ako. Mabilis ko siyang itinulak. Ako ang nabangga. Nasugatan ng sciatic nerve. Tama na, Chinping. Nandito ka ba para magpawa? napakagandang kasal. Bakit mo pinag-uusapan ang mga malas na bagay? Magandang kasal? Liu Fang, sa tingin mo ba karapat-dapat? Karapat-dapat ka bang maging bride ngayon? Kingpingan? Anong ibig mong sabihin? Paralisado ka? Sa tingin mo hindi ako sapat para sa iyo? Oo, hindi ka karapat-dapat. Chinpingan, huwag kang magbiro. Ito ang kasal mo kay Liu Fang, di ba? Hindi ito ang kasal namin ni Liu Fang. Ito ang divorce banquet na inihanda ko para sa kanya. Ano ang diborsyo? Ano ang nangyayari? Paano naging diborsyo ang kasal? Chinpingan. Nababaliw ka na ba? Nagpakasal si Liu Fang sa'yo dahil lang sa hiya. Hindi mo alam kung paano diborsyuhin ang asawa. Isa kang palengkerong tambay. Anong karapatan meron ka para magdiborsyo? Ano daw? Tiniis niya ang kahihiyan para pakasal sa akin. Alam mo ba ang kabastusan niyang ginawa? Kingpingan,
Huwag kang maging halimaw. Walang may ayaw sa'yo sa pamilya Liu Fang. Ikaw pa ang magsasabing bastos siya? Gaano siya kabastos? Linawin mo ngayon din sa akin. Kung hindi ko to tatapusin. Tinatanong mo kung bakit siya bastos. Bakit hindi mo siya mismo tanungin? Tama na, Chimpingan. Huwag mo akong siraan dito. Ayaw kong magpakasal ngayon. Lumabas ka na ngayon din. Maging binata ka na lang. Ano? Magiging binata ako? Isa kang palengkeng hindi makapag-ayos. Umuwi ka sa bahay mong sira-sira. Akala mo maaawa ako sa'yo? May babaeng gusto pa ba sa'yo? Pakisuyo nga. Meron talagang babaeng nagkakagusto. At mas maganda pa sa'yo ng 1,000 beses. Ang kasal ngayon ay para sa kanya. Wala ka doon sa plano. Pumunta ka sa pinto at maging aso. Saksihan mo ang ligaya ko sa kanya. Chingpingan, ano ang sinabi mo? Kasalan mo raw sa ibang babae? Hindi po yun. Kasal ba ngayon? Kasal ko sana sa kaibigan niyang si Chen Qiang. Ano po ikaw at si Chen Qiang? O kasal ko ito kay Liu Fang. Ito ang kasal ko kay Liu Fang. Mahal, nandito ka na pala? Anong nangyayari? Pinalitan na ang lalaking ikakasal. Sobrang seryoso ni Liu Fang dito. Sabi ko pakakasalan kita. Siyempre bumalik ako. Fang, anong problema? Ma, hindi mo ba alam na sakim siya? Gusto mo bang maghirap at pagtawanan? Kaya pinalayas ko siya ngayon. Kaya pakakasalan ko si Chen Xiao. Ah, si Chen Xiao pala. Kaibigan ni Pingan nun si Chen Xiao. Anong problema mo? Tita, wag mo nang banggitin yon. Ako si Chen Qiang. Nagsimula sa wala. Ngayon may bilyon-bilyon na. Suportado pa ng Qiantang Foundation. Maganda ang kinabukasan ko. Si Qin Pingan, isang sakim. Walang silbi. Anong karapatan mong maging katulong ko? Siya yun. Kumpara kay Chen Xiao, parang langit at lupa. Isang mayaman, isang palaka. Bulag ka talaga? Paalam na sa'yo. Kung alam mo lang sino ako, baka mabunot pa mga mata mo. Ano? Tunay mong pagkatao. Hahaha. Gusto mo ba akong patahin sa kakatawa? Sige, mahal. Tumigil ka sa pagtawa. Pinahiya mo si Qin Pingan sa kasal. Nawala ng muka. Pilitin mong igalang ka. Kalimutan mo na yan, Qin Pingan. Noong dati, maliit lang tayo. Mukhang may kapansanan ka. Dahil magpakakasal na sa akin ang asawa mo. Kaya lumuhod ka at magmano ng 2 beses. Matuto kang tumahol ng 2 beses. Bibigyan kita ng 1 million. Umalis ka na mag-isa. Mag-block na lang kaya tayo. Ayaw ko ng pera mo. Gusto kong lumuhod ka. Sampalin mo sarili mo sa harap ng lahat. Sabihin mong hayop ka. Mas mabuti pa ba yon? Qin Pingan, huwag kang walang hiya. Pinipilit mo ba akong magkanak ng... Qin Pingan, huwag kang walang hiya. Kailangan mo ba akong pilitin para sa basura mo? Kamusta? Chen Qiang, huwag kang magmalabis. Ano daw? Dongjun, tutulungan mo ba siya? Wala akong tinulungan. Sa tingin ko, nanloloko ka na masyado. Nang aapi ka ng tao, kakatapos mo lang sa kabundukan, hindi mo pa alam ang mga lansi ng syudad, ni hindi mo alam ang totoong buhay ngayon. Mayaman si Lao Tzu. Ano masama sa pananakot? Bata't maganda ako, sir. Siya'y lumpong di makapag-alaga. Di ko ba siya pwedeng sipain? Gusto mo pa akong maging santa? Oo, tawagin mo kapatid mo. Kaawan mo't pakasalan. Hahaha. Pareho ba to? Nalumpos si Qin Pingan para kay Liu Fang. Dapat lang, naalagaan siya ni Liu Fang. Sasabihin mong tama lahat. Hukom ka ba? Hukom? Hindi ako referee, hindi rin hukom, pero kailangan may konsensya ka. Huwag kang walang utang na loob, baka ka maparusahan. Tama na yung plastic mong ugali. Tanungin mo na lang mga kakilala mo dito. Dapat ba akong magpa kay Qin Pingan o kay Chen Qiang? Sige, nandito na ako. Pagtitripan natin si Qin Pingan, tingnan natin. Sa tingin nyo, siya ang dapat ikasal? O ako kung may pipili man, binigyan ko sila ng 10,000 sobre. Anong 10,000 sobre? 10,000 sobre? Grabe na ito ah. Itaas kamay ang pabor kay Liu Fang at Qin Pingan. Nakita nyo? Isang lumpo, isang salat, para kayong 2 asong nalulunod. Ha, sige. Itaas kamay ang gusto akong ikasal. Suportahan si Chen Xiao. Suportahan si Chen Xiao. Itaas ang kamay kung ako ang dapat maging nobyo. Suportahan si Chen Xiao. Suportahan si Chen Xiao. Nakita mo ba, Qin Pingan, ito ang tunay na lakas. Yan ang hustisya. Maliban sa walang kwentang asong ito, lahat sumusuporta. Lahat tingin sa'yo basura. Mukhang tama ang napili ng anak ko. Ang mapapangasawa ngayon, dapat si Chen Qiang. Si Chen Qiang ang manugang ng pamilya Liu, Qin Pingan. Huwag kang malungkot. Sisihin mo ang tatay mo. Walang kwentang ina. Ano sinasabi mo? Walang kwenta magulang ko? Kung alam mo ang pinagmulan ng pamilya ko, baka mabunot ko mga mata ko sa gulat. Mga hampas lupang nagyayabang. Sino ba di nakakaalam na taglinis ang nanay mo? Ay, ang mga tagalinis may pangako. Hahaha. Tama na ang kakadiri. Pirmahan mo na ang kasunduang ito. Umalis ka na. Qin Pingan,
Anong ginagawa mo? Huwag mo akong pilitin. Ngayon ang araw ng diborsyo ko, hindi ikaw ang nagsisisi sa kasal. Darating ang tunay kong nobya. Pirmahan mo ito at umalis ka ng mag-isa. Ano? May nobya ka. Basurang ayaw ko na. Lumpong di kayang alagaan sarili. Kahit aso ayaw sa'yo. May nobya ka pa. Isang hampas lupang binata. Basura. Lumabas ka. Hoy, ayaw niyang umalis. Tulungan natin siyang paalisin. Itapon natin siya. Lumabas! Anong ginagawa mo? Ano ba yan? Huwag mo akong pigilan para kay Chen Xiao. Kailangan ko lang paalisin si Chinpingan. Bitawan mo, bitawan. Miss Chu, presidente ng Chu's Gate Valve, magproposa kay Ji Chin. Binibining Chu, pangulo ng Chu's Gate Valve, magpapakasal kay Ji Chin. Anong nangyayari dito? Maghahanda pa ba siya ng panibagong nobya? Totoo ba yan? Ang apat na pangunahing pamilya pa rin, anak ng pamilyang Cho. Bakit ang daming tao sa entablado? Humiwalay kayo. Si Chu Jingshui, anak ng pamilyang Chu, naghahain ng kasal kay Ji Qinpingan na may 5% shares. Tatanggapin po ba ni Ji Qinpingan? Ano? 5% ng Chu Group? Hindi ba't milyon-milyon na ang halaga nito? Bakit ikaw ang anak ng pamilyang Chu? Oo, pakakasalan mo ba ako? Oo, syempre pakakasalan kita. Ikaw na mayaman. Hindi ka ayaw sa may kapansanan. Syempre gusto kitang pakasalan. Sige. Mula ngayon, asawa na kita. Tama na. San galing tong palabas na to? Ang kasal ko'y naging mababang drama. Hindi ka ba nahihiya? Ano yung sinabi mo? Basura ang palabas nyo. Makipagtiap pa sa isang luging negosyo. Ang saya-saya, no? Ikaw ang nagligtas sa'yo. Ang babaeng nandaya sa kanya, di ba? Pakitahimik ang bibig mo. Huwag kang magmura. Nagdurugo ang puso ko. Nagkataon lang nang malaman kong inapi mo asawa ko. Hinanap ko ang ebidensya laban sa'yo. Ito na ang pagkakataon mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, ipalalabas ko ang ebidensya. Mababoy ang pangalan mo habang buhay. Ipakita ang ebidensya. Akala mo takot ako. Kung kaya mo, ipakita mo ng harapan. Mabuti. Ayos na ayos. Pagbibigyan kita. Ipalabas ang ebidensya ngayon din. Tingnan ninyo sa malaking screen. Kumusta ka? Chen Xiao, kumusta ka na? Hindi mo ba talaga gusto ang pwesto ni Chinpingan? Kung gusto mo papalitan ko ito, ipapalitan ko na ngayon para sa'yo. Ay, ang talino mo't nagustuhan mo. Ang dumi ng larawan na ito. Tapusin na natin to. Marami pa akong ebidensya sa kahalayan mo. Gusto mo bang makita lahat? Tama na. Paano kung makatulog ako kay Chen Xiao? Si Qinpingan, isang hampas lupang di makakayod. Sukang-suka na ako sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Ano na naman ang nangyari? Ha ha ha. Isang patapo na di mabuhay ng maayos. Asawa, huwag mo siyang pansinin. Susundin kita. Tutulungan kitang maghigante. Hindi naman. Talagang hindi ako naapektuhan. Siya lang ang payasong di nakakagalit. Nakakatawa lang talaga. Anong nakakatawa? Mali ba ako? Di mo ba talaga ako nakikita bilang basura? Akala ko talaga mahirap pamilya ko. Nakala kong di ko kayang buhayin sarili. Walang kwenta. Hindi ba't alam na ng lahat yan? Kailangan mo pa bang marinig? Nakalimutan mo bang lumpo ka pa rin? Nakaupo lang ako. Paano kung sinadya ko lang lahat? Fihahaha. Ibig mong sabihin, peking pagkalumpo mo? Umalis ka na dito. Huwag mong abalahin kasal ko kay Liu Fang. Nakakadiri. Pati pagkalumpo ay kayang gawing kasinungalingan. Kung nagpapanggap ka, tumayo ka na. Hindi ka makatayo, aminin mong basura ka. Sige na. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Tumayo nga siya talaga. Paano siya nakatayo? Anong nangyayari? Ano naman kung tumayo ka? Hindi ba ito pagpipigil lang? Kaya mo bang maglakad ng 2 hakbang? Huwag kang nakatayo dyan lang. Maglakad ka ng 2 hakbang. Nakita mo ba ng malinaw? Pilay ba ako o hindi? Qinpingan, okay ka talaga? Totoo ba yan? Siyempre totoo to. Bakit ka laging naka-wheelchair? Alam ko na. At alam ko kung bakit. Bakit Chen Xiao? Ligtas pa ang pera. Ang kapal mo talaga.
no? Para lang makuha ang awa ni Liu Fang. Nagpanggap ka pang pilay. Walang hiya ang mga ginawa mo. Ano daw? Ginamit ko ang kalokohan para lokohin si Liu Fang. Hindi ba tama ako? Nagpanggap kang na-aksidente para makuha si Liu Fang. Para maramdaman niyang may kasalanan. Makuha ang awa niya. Kadiri at walang hiya ka. Ganun pala, Diyos ko. 3 taon mo akong niloko. Akala ko na aksidente ka dahil sa akin. Hindi pa ako nakakapagdesisyon na iwan ka. Hindi ko inasahang magpapanggap ka. Nakakadiri. Nakakagalit talaga. Pagbilisan mo, singilin mo siya, bayaran ng nasayang na kabataan. Oo, Chinpingan, magbayad ka agad. Bayaran mo agad ang 1 million para sa nawalang kabataan. Kung hindi, hindi ito matatapos. Bayaran mo agad ang 1 milyon kabayaran sa nasayang kong kabataan. Kung hindi kita tatantanan. Napakabakla, bilisan mo at paluging siya. Nakakadiri, Kawalang hiyaan sa pagkalugi. kawalang hiyaan sa pagkalugi. Kawalang hiyaan sa pagkalugi. Narinig ba ni Kinping-an? Bilisan mo at magpalugi. Sigurado ka bang gusto mong magpalugi ako? Siyempre, nanloko ka sa pagpapanggap na tindero. 3 taon kong ibinigay. Sinayang ang 3 taon kong pag-ibig. Kung hindi ka maglulugi ngayon, isisiwalat kita. Ipakita sa lahat ang pangit mong mukha. Mabutit ganyan ang usapan. Ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo mismo. Ito pagkatapos kong mamatay sa pagsagip sa'yo, ipinadala ako sa Beidou Royal Hospital para gamutin. Ang kabuuang gastos ay 31 milyon. Gusto mo akong paluging, bayaran mo muna ang mga gastos ko. Nababaliw na 30 milyon dolyar ang nagastos sa paggamot. Hindi pera ang usapan. Beidou Royal Hospital yan. Doon ba pumupunta ang mahirap na tulad niya? Gusto lang niyang manakot. Kung manloloko ka, mag-ipon ng ebidensya at tumawag ng pulis. Oo nga, bilisan mo kunin ang ebidensya. Maglakas loob kang takutin si Kinping-an. Makukulong ka. Oo, kunin ang ebidensya. Pupunta na ako sa pulis. Personal kitang ipapakulong. Hello, Sheriff's Department. Magsusumbong ako ng krimen. May nagpapanggap na paralitiko. Nilinlang ako para pakasalan at gumawa ng peking resibo para takutin ako. Sige, babantayan namin siya. Pumunta ka rito ngayon din. Jinpingan, hintay ka. Itatapon kita sa kulungan gamit ang sarili kong kamay. Ako mismo ang maghahatid sa'yo sa kulungan. Arestuhin siya. Huwag kang tatakas. Tama. Kailangan kitang hulihin agad. Halika, sino ang humuli sa kanya? Dagdagan ko ng 10,000 pulang sobre. Umalis kayo at tingnan natin sino ang may lakas. Anong gusto mo? Sino ang may bayag ngayon? Kalabanin ang angkan naming Chu. Mpa, anong peke-peke mo rito? Binibining Chu. Pamilya Chu ang isa sa 4 na dakilang angkan. Ang anak ng Chu ay bulag pa. Paano mo magugustuhan yan? Kinping-an, sinungaling na nagkukunwang pilay. Pumunta ka sa impyerno. Si Jin Shinamin ay anak ng pamilyang Cho. Yo. Ang saya-saya ng mga sinungaling. Krimen ng gang. Tama. Ang tatay ko ang direktor ng Chu Consortium. Kaya kong gibayin yan sa isang salita. Sige, tawagan mo ngayon at ibunyag siya rito. Pamagasin ang mukha niya. Hoy tatay, Hoy anak, kahit tanong lang. ano yon? Ang anak ng grupo Chu, ikakasal ka ba ngayon? Saan mo nakuha yung chismis? Wala pang boyfriend si Binibining Chu. Anong ikakasal? Huwag kang magkalat sa labas. Huwag mo akong idamay. Sige, gets ko. Naririnig mo ba ako? Ibunyag mo siya rito mismo. Ito ay sinungaling. Sinungaling. Ano pangalan ng tatay mo? Tatanggalin ko siya agad. Ano? Tatanggalin mo tatay ko? Akala mo presidente ka ng grupo Chu? Pakialam mo ba kung sabihin mo nga pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko ay si Tito Wang. Kung tatanggalin mo tatay ko ngayon, kakain ako ng tae dito mismo. Kumakain ako ng tae, ng direkta. Agad-agad, tanggalin ang leader sa grupo na Kilyawan. Puro kasiraang puri sa anak niya. Nainsulto ako. Tapusin na natin. Ha. Tumigil ka sa pagpapanggap kahit si Jinping ang nagpakasal na. Ilang tao naniniwala sa kakayahan mo? Tama ka dyan. Hindi ko alam kung gaano kasama. Para ang tinanggal ko'y maging parang pastry. Ang lalaking pinalayas mo, Liu Fang, ang yabang mo talaga. Huwag mong kalimutan ako ang nagpa-annul. Ikaw ang nag-annul sa asawa mo. Nakakatawa ka. Nakita mo akong kasama ni Chen Xiao. Alam mong di na mababago. Pinilit ang kasal. Nahihiya akong ipagyabang. Ikaw pala, isang lumpo lang. Manloko sa anak kong babae. Anong karapatan mong siraan siya? Malalaman mo pagdating ng pamilya ko, anong karapatan kong iwan ang anak mo. Nanay mo pala. Muntik ko nang malimutan. Abala siguro siya sa pagwawalis ngayon. Bakit pa rin mawala ng mukha? Ayoko nga pumunta sa kasal niyo. Sandali lang.
Pumunta siya sa UAE para sa manugang, uli na para kunin ang 10 bilyong singsing. Ano? Anong narinig ko? Kukunin ng 10 bilyong singsing para sa manugang. Chinping An, hindi mo ba alam? Hindi ito panloloko ang makakaligtas sa akin. Ililigtas ka? Sino ka ba? Si Miss Chu lang, ang tunay kong pag-ibig sa buhay ko. Nako, ang sama ng pag-arte mo. Ang corny talaga. Oo nga pala. Itong babae. Hindi mo ba gustong paalisin ang ama ng Reyna? Ang kayabangan mo sa baka. Papatalsikin mo tatay ko? Aray, pakiusap, tanggalin mo na siya. Ikaw ang magtanggal. Oy tatay. Anong sinabi mo? Paumanhin po. Sige. Anong, ikaw ba talaga ang anak ng Consortium Chu? Totoo nga. Totoo pala ang lahat. Imposible! Binibining Chu Consortium. Paano mo maituturing na basura si Chinping An? Ang asawa ko ay hindi ganyan. Siya ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Kayong mga bulag lang ang hindi nakakakilala. Binibini Chu, patawad po. Ako'y naging padalos-dalos. Pakiusap, itaas din ninyo ang kamay. Huwag ninyong paalisin ang tatay ko. Siya ang haligi ng aming pamilya. Kung hindi siya magtatrabaho, lulubog ang buong angkan namin. Wala akong pakialam. Lahat ng manlait sa asawa ko ay dapat mamatay. Walang pag-asang makakabangon pa. Mahal, ano sa palagay mo? Tama ang sinasabi ng aking asawa. Mga kapatid na pingan, patawad, ako ang nagkamali. Dahil lang magkaklase tayo noon, saklolohan mo ako, nakikiusap ako. Lumabas ka na rito. Wala akong kahiya-hiyang class mong tulad mo. Chen Chao, tulungan mo ako, tinutulungan na kita. Ano't nagmamadali? Sinungaling si Chinping An. Gumamit yan ng daya. Ang panganay na nandaya sa Angkanchu. Darating ang pulisya sa ilang sandali. Magpapakita yan ng tunay na kulay. Sino ang tumawag ng pulis sa panloloko? Uy, tagapagbantay rito. Kasama pakiusap. Sinong nanloko? Anong niloko mo? Siya. Nagpakasal para lokohin ako. Nagpanggap na paralitiko. Ngayon, nahuli namin ng diretsahan. Peke na namang resibo para manakot. At ang lakas ng loob humingi, daang milyon. Ang ngongotong ng 100 milyon? Malaking kaso to ah. Saan ang ebidensya? Pakita nyo ngayon. Kasama bigay mo. Ano to? Peke lang to. Gawa-gawang sugat. Ngayon, hiniwalayan ko na. Sabi pa niya, umabot ng 30 milyon ang gastos sa Beidou Royal Hospital. Gusto niyang ako magbayad? Anong 30 milyon sa Beidou Royal Hospital? Ang basura ng modus mo. Napakalapastangan nitong panloloko. Alam mo ba, sino lang ang pwedeng magpagamit sa Royal Hospital? Mga opisyal at mayayaman lang. Espesyal na proyekto. Sa panahon ngayon, siya ang nagpapaikot sa sistema. Sino ka ba talaga? Hindi ako nanay ko lang ang pinakamayaman sa mundo. Ano daw? Nanay mo ang pinakamayaman. Napapatalon ako sa kakatawa. Nanay mo pinakamayaman? Kung totoo man yan, edi nanay ko ang pinakamayaman sa buong kalawakan. Tama na, wala na akong pasensya. Kasama, pilisan mo ang investigasyon. Kunin nyo na siya. Mukhang malaki ang kontribusyon ko rito. Kumusta na kasama? Imposible. Anong problema kasama, Timpi? Mas malaki pa ba ito sa pandaraya na sinabi niya? Siguro ang security nakasama. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking kaso. Pwede nga siyang mapatay nito, di ba? Ano ba yung security nakasama? Ang mga invoice na ito ay tunay na galing sa Royal Hospital. Lahat totoo. Ano? Lahat totoo. Imposible yan. Hindi pwede yan. Sinungaling lang siya. Bakit kakarapat dapat magpagamot sa Royal Hospital? Na-aksidente lang siya ng sasakyan, bahagyang nasugatan. Hindi naman kailangang mag-Royal Hospital para dito. Imposibleng umabot ng 30 milyon ang nagastos. Chinping An, grabe na ang panloloko mo. Akala mo ba, minor injury lang yon? Hindi ba? Pupunta sana ako sa ospital para bisitahin ka. Sinabi na ng nanay mo ang lahat. Konting sugat lang. 2 araw lang sa ospital, sapat na. Tandang-tanda ko. Yan ang sinabi ng nanay ko tungkol sa'yo. Alam mo bakit? Dahil malubha ang kalagayan ko noon. Mahigit 30 bali sa buong katawan. Mahigit 10 oras sa ospital bago ako gumaling. Nag-alala ko para sa'yo. Sinabi ko sa nanay ko, huwag sabihin sa iyo ang totoo. Huwag kang magdrama para makakuha ng simpatsya. Sa tingin mo, maniniwala ako. Huwag mong gamitin ang pagpapanggap na malungkot. Sa tingin mo, maniniwala ako? Kahit ngayon, gusto kong makuha ang awa ng anak ko. Napakawalang hiya mo. Hindi kanya niloko. Nakasulat dito sa medical report. Rhinterus bali ang tinamo ni Chinping An sa aksidente. Pinakamalala rito, bali sa gulugod at sciatic na nervyos. Maaring maging paralisado. Imposibleng mabuhay ng ganyan. Imposible yan.
Totoo pala ito? Ano sa palagay mo? Akala ko totoong tanggap mo ang kahirapan namin. Mahal mo ako sa kung sino ako. Kaya isinumpang mamahalin ka habang buhay. Nang mabangga ang sasakyan, itinulak kita palayo. Sinagot lahat ng sakit. Ako ang nagkasakit. Tinago ko ang katotohanan para hindi ka mag-alala. Ayokong mabigatan ka. Ikaw naman, traidor. Asong taksil na nagtaksil. Hindi totoo ang lahat ng ito. Nagsisinungaling siya. Bakit may duda ka pa? Malaking problema. Ano ang tanong? Simple lang. Nakasulat sa report, 33 bali sa katawan ni Chinpingan. Kabilang dito ang malalang bali sa gulugod at sciatic. Nagdulot ng paralisya, panghabang buhay na pilay. Totoo o hindi? Oo, ayon sa diagnostic report. At totoo yon. Kung gayon, kung totoo ang nasa report, bakit siya nakakatayo ng maayos? Kitang-kita ang pekeng sitwasyon. Hindi mo ba Oo, parang hindi naman siya ayos talaga. Ganap na normal na tao. Halatang halata ang depekto. Bakit hindi ko naisip yun? Kahit pa totoo ang kabanatang ito sa report, nagdaya rin siya dito. Tama, kung tunay ngang malubha ang sakit niya, imposibleng magamot, makabagong medisina, wala akong narinig na lunas sa paralysis. Kaya ito ang report at anong invoice ng 30 milyong bayad sa paggamot. Peke lahat ito. Ito ay panloloko. Mahal peke talaga ang mga ito. Hindi. Talagang hindi. Mukha ba akong sinungaling sa'yo? Anong nangyayari dito? Ano ang problema? Tumawag ka ng ganito. Papuntahin ang direktor ng Royal Hospital. Anong tawag mo sa direktor ng Royal Hospital? Nakakatawa. Haha, sa tingin ko baliw ka. Alam mo kung gaano kaprominente ang direktor. Siyang pinagmamakaawa ng mga dignitaryo. Ano ka ba? Palaka sa balon. Gusto kong alamin ang laki ng mundo. Ipapakita ko ang tunay na lakas ngayon. Hello, tita. May problema sa kasal ko. Kailangan kong pumunta dito ang direktor. Anong problema, iho? Nasaktan ka ba? Hindi. Maliit lang na problema. Kailangan siyang pumunta mismo. Sige, isasakay ko siya sa espesyal na eroplano? Teka, direktor, papunta na. Sa panahong iyon, may ikukwento akong kahangahangang istorya. Ipapaalam ko sa inyo ang kahihiyan, ikarang... Sandali din, malapit na. May kwento akong kahangahangang sasabihin. Ipaparamdam ko sa iyo ang kahihiyan, nakakahiya. Hindi na kita matitiis kung di kita paparusahan ngayon. Hindi mo alam ang mga mata ni Prinsipe Ma. Ang panganay na babae sa silid-aralan ng Chu. Tama ba? Oo. Anong problema? Iniutos ko sa iyo. Putulin ang ugnayan sa sinungaling na ito. Lumabas ka rito. Poprotektahan kita. Kung hindi, ipagbabawal ko ang buong Angkan Chu. Ano daw? Gusto mong ipagbawal ang Angkan Chu? Tama ang narinig mo. Nababaliw ka na ba? 4 na gate valve ng Chujianai. Halagang 10 bilyon. Bilyonaryo ka lang na baguhan. Maglakas loob kang ipagbawal ang Angkan Chu? Kaya, hindi ka makikinig sa payo ko? Makikipag-ugnayan ka pa sa sinungaling na ito? Ano ka ba? Karapat dapat bang pakinggan kita? Halika, asawa, mahal namin ang isa't isa. Ano ba yan? Kasalan natin ngayon. Sige na. Napakawalang hiya. Wala ka bang hiya talaga? Kailan pa huli kitang nakita? Maghalikan sa publiko. Napakasama. Kalokohan. Sinasadya mo ba ito? Huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Mga maharlika, itong gate valve ng Chu, kailangan niyang labanan ako. Ipagbawal niyo agad ang Angkan Chu. Sige, sige. Na mga maharlika, itong gate valve ng Chu, kailangan niyang makipaglaban sa akin. Agad na sugpuin at ipagbawal ang angka ng Chu. Sige, sige. Patay na ang angka ng Chu. Maghintay ka lang ng bangkarota. Asawa, natatakot ako. Isang baguhan lang siya. Sinabi niyang ipagbabawal niya ang aming angkan. Nanginginig ako sa takot. Huwag kang mag-alala, pangako ko. Mabubuti ang angka ng Chu. Ngunit siya ang mawawalan ng kumpanya. Mamamalimos sa kalsada. Ano daw, mawawalan ako ng negosyo. Mamamalimos sa kalsada. Narinig mo ng tama. Ito ang hatol ko sa kapalaran mo.
Aha, wala kang kamalay-malay ano? Isang sinungaling ka lang na part-timer? Anong karapatan mo? Ibagsak ang bilyon-dolyar kong kumpanya? Chen Chiang, baka hindi mo alam. Dati kang tagapagbuhat ng semento sa konstruksyon. Paano ka naging bilyonaryo? Ayaw mong aminin na tinulungan mo ako, ano? Siyempre, narito ka lang dahil kaibigan kita. Secret tayong magtulungan. Kung wala ang pamilya ko, wala kang kwenta ngayon. Narinig niyo ba yon? Sabi niya siya ang nagpayaman sa akin. Nanay mo ay tagalinis, sinungaling sa maliit na bahay. Paano mo ako matutulungan, bilyonaryo? Napakawalang hiya at baliw. Hoy, may mga tao naniniwala sa kanya. Paano mo nadaya ang anak ng pamilyang Chu? Hintayin mong bumagsak ang pamilya niya. Nagsisisi siya. Sinabi mong babagsak ang angkan namin. Nagsisisi ako. Chu Jianjun, nasaan ka? Lumabas ka? Chu Jianjun, nasaan ka? Umalis ka na. Chu Jianjui, nasaan ka? Lumabas ka. Chu Jianjui, nasaan ka na? Umalis ka rito. Anong problema, Tay? Ayos lang. Ayos ka lang ba? Sino nagutos magpakasal sa labas? Pinag-aral ka ng magulang mo. Nagpakasal ka ng walang paalam? Jinshue, sobra ka na. Nagsabi naman ako, sila mismo ang ayaw. Kahit ayaw nila, nagpakasal ka pa rin? Ginagalit mo ba sila ng sadya? Bakit kailangan pang sang-ayunan nila buhay ko? Di ka na ba aasa sa pamilyang pinalaki sa'yo? Kahit pa tamang tao ang napangasap mo, ang napili mo'y mahirap at mababa. Iba't kahihiyan sa ating mga kaaway. Naku naman. Ikinaaasiwa ng pamilya. Dagdag problema pa, nadadamay ang angkan. Hindi namin ito patatawarin. Anong problema ang nagawa ko? Ano ba ang hadlang sa inyo? Di mo ba alam ang mali sa'yo? Na-offend mo si Ji Chen. May kinuha na si Chen Xiao para hadlangan ang Angkan Q. Naipit na lahat ng negosyo ng Angkan Q. Ikaw talaga, pinuksa mo kami. Magmadali ka at humingi ng tawad kay Chen Xiao. Ipagmakaawa ang kapatawaran ni Ji Chen. Ano? Ginamit niya talaga ang koneksyon laban sa Angkan Chu. Ano? Ginamit niya talaga ang koneksyon para hadlangan ang pamilya Chu. Oh, akala mo basura lang ako. Mayabang lang. Tama si Chen Xiao pa rin ang makapangyarihan. Kitang-kita ang talino ko sa pagpapatay sa kanya. Ano? Ikaw si Chen Xiao? Eksakto, ganun nga. Anong payo mo? Aray. Oops, Gino Chen, nagsisisi ka ba? Mga batang babae lang ito. Walang alam siya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Marami kang kapalaluan. Patawarin mo na ang pamilya Chu ngayon. Oo, tingnan niyo si Chen Xiao. Mga taong gumagawa ng malalaking bagay. May malaking plano ba? Kung tutulungan kami ni Chen Xiao sa problemang ito, magpapasalamat ang pamilya Chu. Tama. Sumpa ako bilang puno ng pamilya Chu. Basta patawarin mo ang pamilya Chu. Ibibigay ko ang 40% ng shares ng pamilya Chu. Igil na sa mga salita, ha. Huwag kang makialam sa akin. Hindi naman masama. Mahalaga ang mukha ko. Gusto mong patawarin kita? Babawiin ko ang nawalang dignidad ko. Tama ba? Pakita mo kay Chen Xiaoming. Anong gusto mong gawin namin? Gagawin namin. Ang gusto ko ay napakasimple lang. Kalaban ko si Chin Pingan. Iwan agad ng anak mo ang kasal sa kanya. Itakwil siya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kakalimutan ko ang lahat ng nangyari ngayon. Oh, Ginoong Chen, di ko inasahang ganito kabait ka. Madali lang ito. Chen Xiao, napakabait mo talaga. Ha. Narinig niyo ba? Iwanan mo na itong probinsyanong ito. Mag-sorry kay Ginoong Chen. Nakita ba ito ni Jinpingan? Ito ang pinagkaiba natin. Gusto kitang durugin. Wala kang laban sa akin. Jinpingan, nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Gusto kitang yurakan hanggang mamatay. Wala kang pagkakataong lumaban. Ano? Kahit probinsyanong ito ay lumalaban sa'yo. Bubugbugin ko siya para sa'yo. Tay, ano po ang ginagawa ninyo? Umalis ka. Ang lakas ng loob mong bastusin ang eskwelahan. Papatayin kita? Ako?
Makinig ka, dapat pasalamat ka sa mabuting anak mo. Kung hindi, papanawin ko ang angka ninyong Chu. Ayos lang ba si Mrs.? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Nangako akong pakakasalan ka. Hindi ako magsisisi kahit mamatay pa ako. Buti na lang ligtas ako. Ilang taon ding nagtago ng pagkatao. Sa wakas nakilala ang minamahal. Huwag mag-alala. Ipaputong ko ang korona para sa'yo. Haha. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Haha. Tingnan mo siyang nagyayabang dito. Lalaking kinamumuhian pa ang sariling asawa. Anong mukha meron ka para magsalita ng korona? Eksakto. Nagpanggap kang pilay para lokohin ako. May mukha ka pa pala. Walang hiya ka talaga. Ipapaalam ko kung sino ako. Sino ka ba? Alam ko, basta kunin ni Pangulong Chu si Binibining Chu, isa kang binata. Yon ang katotohanan. Nako, napakabasura nito. Isang magandang dalaga, magpapakasal sa isang hampas lupa. Sumama ka sa akin. Kunin niyo na siya agad. Umalis ka, hindi ako aalis. Kunin niyo na siya agad. Hindi ako aalis. Umalis ka, hindi ako aalis. Sige, ilabas siya rito. Sumama ka sa amin. Sasama ka o hindi? Kalagan mo. Lumayo ka sa akin. Hoy, sabi ko sa'yo, kahit bulag ako si Chu Dongshan, hindi ko papayagan ang anak kong pakasalan ng basurang tulad mo. Basura nga ako. Masyado kang mapangmata sa tao. Ito ang sasabihin ko. Ako ang young master ng Qin at Tang Consortium. Ano daw? Ikaw ang young master ng Qin at Tang Consortium? Aray. Hello? Walang hiyat baliwang lalaking ito. Ikaw lang na basura, hindi naman tugma sa young master ng Qin at Tang. Ang kapal mong magpanggap sa kanya. Hehe. Una kong makita ang taong ganito kapal ang mukha. Bakit pa ako naging anak sa kanya? Ito ang pinakamalaking dungis sa buhay ko. Hoy, tama nga. Hindi pa ba tapos ang peking resibo niya? Hindi mo ba sinabi? Tatawagan mo ang direktor ng Royal Hospital para magtestigo? Nasaan ang mga tao? Sinungaling siya. Sino ang tumawag sa direktor ng Royal Hospital? E di wag nang magsalita, mga pulis. Dalahin nyo na at sampahan ng kaso. Huwag nyo akong patagalin. Kasalan namin ni Chen Xiao. Nasaan ang tinawag mong tao? Walang magpapatunay sa'yo. Dadalhin na kita para imbestigahan. Huwag nang maghintay ng ebidensya. Kunin niyo na siya ngayon. Sigurado akong sinungaling siya. Hulihin nyo. Hulihin. Hulihin. Sakmalin nyo. Sakmalin. Sino ang may lakas ng loob arestuhin si Young Master Qin? Sino ang may lakas ng loob na humuli ng halimaw? Sino ka? Siya ang direktor ng Royal Hospital? Ano? Direktor ng Royal Hospital. Oo. Nakadaan na ako sa Royal Hospital. Maraming tao ang tumatawag sa kanya. Tama, malinaw ang alaala ko. Siya ang direktor ng Royal Hospital. Joe Beidou, nakita ko na si Qin Xiao. Dinjo, sakto ang dating mo. May ipinatawag ba si Mr. Qin sa akin? Tinatanong ko kung nagpagamot ako sa inyo para sa spinal injury at sciatic nerve. Nagastos ng 3,000. Oo, may problema ba? Pinagbintangan ako ng peking resibo. Ikaw ang dapat magpatunay. Anong peke ang sinasabi mo? Ilat ang mga mata at tingnang mabuti. Opisyal na tatak ng tunay na Royal Hospital. Lahat ng datos dito ay totoo. Paano nangyari? Yan, sino siya? 30 million ba ang gagastusin sa Royal Hospital? Tanungin mo kung sino siya. Baka matakot ka sa sasabihin ko. Nagpanggap din kaya siya? Isang sinungaling na pinalayas ko. Ano pa ba ang iba? Hindi ko alam ang pinagmulan ni Qin Xiao. Pero ang masasabi ko, tiyahin ni Qin Xiao ay reyna sa underground. Pangalawang tiyahin ay diva sa showbiz. Pangatlong tiyahin ay Diyos sa pananalapi. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang karapat-dapat na maging katumbas ng katayuan ni Qin Xiao. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang naririto karapat-dapat sa pagkakakilanlan ni Qin Xiao. Ano, sabi mo gwapo ang tiyahin niya? Ang pangalawang tiyahin ay diva? Ang third aunt ay stock expert? Ano ang problema? Nakatitiyak na akong sinungaling ka. Di ka maaaring direktor ng Royal Hospital? Oo. Kilalang kilala ko ang tatlong tiyahin niya. Mga taong di makapag-restaurant man lang. Mukhang halos 50 taon na. Ay, objection. Gaano kasama yun? Pamilya nila ang umarkila ng sira-sirang apartment nung bumalik ang tatlong tiyahin niya. Kailangan magsiksikan sa isang kama. Uy, oo. Noong huli, sabi ni Chin Ping-an, bumalik ang tiyahin niya at walang matulugan. Sa bahay ko ba matutulog? Tinanggihan ko, kaya pala narinig kong sa palayan natulog. Kawawa naman. Talagang mahirap. Nahihiya akong magmalaki ng ganyan. Pasensya na sa pagyayabang. Hindi pa nga ako na ipapakilala ni Dinjo. Kahit sikat ang tatlong tiyahin ko, pero mas nakakagulat ang tunay na ina ko. Di mo sasabihing pinakamayaman siya sa mundo? Eksakto.
Gaya ng sinabi ko dati, ang ina ko ang dragon ng mundo, ang pinakamayaman sa buong mundo. Nababaliw na. Talagang kalokohan to. Wala ka bang utak? Tanungin mo ang mga naririto. Sino ang maniniwala sa kalokohan mo? Sabi niya, pinakamayaman ang ina niya sa mundo. Naniniwala ka ba? Hindi naniniwala sa multo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Si Qin Ping An, nakakahiya ba? Kasinungalingan mo yan? Walang naniniwala? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ano po? Sabi ko, naniniwala akong si ina ni Mr. Qin, ang pinakamayaman. Ano ang pinaniniwalaan mo? Kasabwat ka nila, pasanggubat ni Yigo. Ang bulag mo, nagpakababa si Binatang Master Jing. Para sa'yo, minamaliit mo siya. Binatang Master Jing, ikinahihiya ko ang sarili ko, napakataas ng iyong estado. Paano ako makikisama sa mga walang kwentang to? Lumang relasyon lang lahat ito. Nangungulila ako sa dating pagmamahalan. Akala ko totoong pagkakaibigan, mapagmataas pala. Simula ngayon, puputulin ko na ang lahat ng relasyon sa kanila. Tama. Sa iyong kalagayan, maraming makapangyarihan ang di makapagpabango. Bakit ka magtitiis sa kanilang kahinaan? Pero sulit naman, itinago ko ang pagkatao ko at natagpuan ang totoong buhay. Mahal ko ang ganitong buhay. Bitawan mo ako. Estapador kang dukha. Akala mo sa mga kalokohang salita, maloloko mo ang anak ko, maloloko mo rin ako. Tara na, Kunin niyo ang gintong tubig. alisin nyo. Di ko siya pakakawalan. Ano ang sinabi mo, bata? Sabing kasal ko kay Jin Shui ngayon, hindi niyo siya maaalis. Katarantaduhan, ikaw ba ang masusunod? Kukunin ko ang anak ko. Kaya mo ba? Umanap ka ng uso. Wala akong pakialam. Di niyo siya maaalis. Tatawagan ko na ang nanay ko. Wala akong pakialam. Hindi mo siya pwedeng alisin. Tatawag na ako sa nanay ko. Hello, Nay. Bakit hindi ka pa dumarating? Ninakawan ang manugang mo. Sige, bilisan mo. Teka, nasa ulap na ang helicopter ng nanay ko. Baba na agad. Diyos ko, ano yon? Ano ang narinig ko? Nasa ulap na ang helicopter ng nanay mo. Naku, nahulog ang mukha ko sa imbernal. Anak, oops. Buti na lang pinaalis mo siya. Kung hindi, sa hinaharap, paano na ang mukha ng pamilya Liu sa mga tao? Siyempre, naku, ang mga mata ko, pero mga matang nagniningas. Matagal ko nang nakikita ang potential ni Chen Xiao. Tama ba, Ji Chen? Tama ka, mahal. Tingnan mo kung gaano kakaganda. Gusto kitang halikan sa harapan niya. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Maghalikan tayo. Panoorin niya para maramdaman niya ang kahihiyan. Sige, gagawin natin sa harap niya. Hayaan mong makita niya. Hinalikan ko ang asawa niya. Grabe ang kahihiyan at pagkabigo. Nakikita mo, mga mahihirap na karapat dapat maging solo na lang. Dinjo, tulungan mo akong kumuha ng papel at tinta. Opo. Qin Ping An, ano ang ginagawa mo? Gusto kong tandaan ninyo ito habang buhay ngayong araw. Halika at hiraman kita ng kalahating oras. Anong balak mo, sinungaling? Ipagtabi mo muna. Hintaying matuyo ang tinta, sandali. Sandali lang ako'y may silbi pa. Oo, pakiusap pumunta ka sa digmaan kasama. Tingnan niyo ang kanyang mga daya. Bilisan niyo at hulihin siya. Umangon ka, 'di ba? Ang kanyang klase. Nakasisira lang ito sa anyo ng Yuncheng. Alisin niyo ito. Sige, verify ko na ang identidad mo. Kung hindi mo mapatunayang direktor ka ng Royal Hospital, arestuhin kita sa panloloko. Gusto mong i-verify ang identidad ko, no? Sige, payag akong i-verify mo. Direktor ng Beidou Royal Hospital, King Beidou. Talaga bang direktor ka ng Royal Hospital? Akala mo pa rin sinungaling ako at gustong arestuhin? Hindi ko kayang lapastanganin ng dekano. Tama, pasensya na doon. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Paano? May nag-aakala pa rin nagpapanggap ako. Tatawag ba kayo ng pulis para arestuhin ako? Imposible ito. Hindi maaaring mangyari ito. Isang sinungaling lang ang nahuli ko. Paano naging konektado sa presidente ng Royal Court? Hindi yan posible. Isang sinungaling lang ang pinabagsak ko. Paano ito naging konektado sa Pangulo ng Royal Court? Mali ka. Hindi si Mr. Qin ang may kinalaman sa akin. Walang importante. Pero ipinagmamalaki kong may relasyon ako kay Qin Xiao. Bakit din? May connection talaga siya. Putang ina. Walang koneksyon yan. Sinungaling siya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Bakit ganun? Bakit pa kailangan sabihin kung may koneksyon talaga siya nang wasakin ko ang inyong pamilyang Chu ng madali? Bakit hindi niya ako kayang labanan? Oo.
Oo, kanina lang nang tawagan ni Chen Xiao na ipagbawal ang pamilyang Chu. Nakatitig na lang siya. Kung may connection man siya, bakit siya pinahihirapan ni Chen Xiao? Oo, magkasama kaming lumaki, magkasabay nag-aral, kilalang kilala ko siya. Maagang namatay ang kanyang ama, ang kanyang ina at 3 tiyahin ang nagpalaki sa kanya. Ngayon OFW na ang 3 tiyahin, bihira na silang umuwi. Nagpanggap si Chinpingan na lumpo sa aksidente. Gusto niyang lokohin si Liu Fang para sustentuhan siya. Sino ang akalang mabubuko ang plano niya? Sinipa siya ni Liu Fang mismo sa kasal. Gaya niya, anong koneksyon mayroon ng isang sinungaling? Eksakto, matalik kaming magkaibigan ng kanyang ina pagkamatay ng asawa niya. Kahit mga matandang binata sa barangay ayaw sa kanya kung ang ina niya ang pinakamayaman sa mundo. Eh di ako ang reyna. Pero totoo ba ang kanyang sertipiko bilang direktor ng Royal Hospital? Napatunayan na ba ng sheriff? Alam ko ang nangyayari. Ano nangyari? Mukha siyang pinuno ng Royal Court at ninakaw niya ang sertipiko ni Dean Jen para magkasala. Kinping-an, aminin mo na ang pagiging sinungaling mo. Kung hindi, ipapatigil ko ang suporta sa'yo. Mawawalan ng trabaho ang nanay mong janitor. Sino ang gustong mawalan ako ng trabaho? Sino ang may gusto na mawalan ako ng trabaho? Paano mo sasabihin siyang tagpalinis ay lalapit sa tagalin? Nakikita mo ba? Ang tagalinis na ito ay ina ni Chinping-an. Tingnan mo ang suot ng tagalinis na ito. Ang sinungaling ay mananatiling sinungaling. Hindi kailanman magiging totoo. Ano? Ang kapal niya? Pwede bang peke ito? Sabay silang lumaki sa iisang barangay. Kahit maging abo na, malalaman ko pa rin. Anak, sino ang nagnakaw ng asawa mo? Siya mismo, huwag mo kaming pigilan magpakasal. Kukunin mo pa rin si Jin Shui. Ikaw si Jin Shui. Magpadala ka ng mensahe na nagsasabing ako'y niloko ni Liu Fang. Na putang ina, ang babaeng papayag pakasalan ka pagka diborsyado mo kay Chen Jiang. Tama ba? Siya ang tumawag na. Nanay. Magpakabait ka. Maganda ang manugang na ito, aminado ako. Kapag sinabi mo, malalaman mo kung sino ka talaga. Oo, ikaw nga. Isang tagawalis, huwag kang tumingin sa salamin. Karapat-dapat ka ba sa pangalan ng pamilyang Chu? Hindi karapat-dapat. Pero hindi mapipigil ang mga walang hiya. Mabahong tagalinis. Anong lakas ng loob mong paluin ako? Basurerong mabaho. Pangahas ka. Hinampas mo ako. Kapag nagsalita ka ng sobra, mamamaga mukha mo. Jiang Pingfang, ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Nakipag-away ako sa'yo. Basurerong mabaho ka. Nanakit ka ng tao. Wala ka bang respeto sa batas? Ikaw si Chen Xiao. Manugang kong mahal. Ang biyenan mong, kung may nanakit sa'yo, tulungan mo akong maghigante. Tama! Mga basurerong nangahamak kay Chen Xiao. Kamag-anak mo, hindi na makatao. Isang anak ng basurero, nangangarap pa ring mapangasawa ang anak kong Chu. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng muka? Parang hindi naman siya binugbog. Tita Zhang, nakita mo rin, ang kalupitan at kahihiyan ninyo ay kinagalit ng lahat. Sila ang nag-utos na ipaglaban ko ang hustisya. Magluhod ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, tatawagan ko. Mawawalan ka pa ng trabaho bilang basurero. Chen Jiang, kung hindi dahil sa anak kong kaibigan mo, tinulungan kita. Ngayon hindi mo pa alam kung saang konstruksyon magtatrabaho. Akala mo'y mayaman ka na. Hindi lang ninakaw ang loob ng anak ko. Nakikipag-away ka pa sa akin. Anong sabi mong susuportahan mo ako? Ang amo kong bilyonaryo. Ikaw ay basurero sa upahang bahay. Anong karapatan mong tulungan ako? Ang ina ay nagmana sa anak. Ang pamilyang ito ay walang hiya. Dilat ang mga mata mo. Anong klaseng pamilya ito? Gusto mo pang mapasok ang pamilyang ito at maging katatawa? Manatiling alerto? Anong klaseng pamilya ito? Gusto mo pang mapabilang sa pamilyang ito at maging katatawanan? Ang taong pinili ko, kahit maging katawa-tawa, ikaw pa rin. Kuya Chu, ang puno ng pamilya, huwag magmadaling magalit. Bigla akong may naisip na magandang ideya. Ginoong Chen, may maganda ka bang naisip? Itong si Binibini Chu, napakaganda niyang tao, walang kapantay. Pakasalan mo si Chinping-an, anak ng isang tagalinis. Hanggang saan ang ating pagtitiis? Kaya ipapakasal mo siya sa akin. Nagustuhan ko rin ang kanyang ugali. Chen Xiao, mayroon ka ng nobya, di ba? Opo, Ginong Chen. Ano tan pinagsasabi mo ba? Hindi lang zatan tayo. Anong nangyari sa ating kasal? Kasal at hiwalay. At wala namang naganap na kasal. Kumusta Chen Xiao? Mali ka, anak ko. Pinagkanulo ko si Chinpingan para sa'yo. Hindi mo siya pababayaan. Ikaw rin ang nagsabi, pinagkanulo ng anak mo si Kinping-an, kaya kayang pagkanulo rin ako. At sa ganda at angkan ng anak mo, saan siya nakahihigit kay Binibini Chu? Puno ng angkan Chu. Ano sa palagay mo ang kasal namin ng anak mo? Sa tingin ko ayos lang. Si Chen Xiao, suportado ng Chinatang Consortium. Isang salita niya lang, buhay o kamatayan ng Angkan Chu. Kung pakakasalan ni Jin Shui si Chen Xiao, siguradong uunlad ang Angkan Chu. Sumasang-ayon din ako. Sige, ngayon na ang piging ng kasal. Ituloy na natin ang kasal. Hindi ko na kaya. Gibain na natin siya ngayon.
Nanay, hindi ko na siya matiis. Bankrupting na natin siya ngayon din. Oo, ang walang utang na loob na tulad niya. Dapat lang mamalimos. Tatawag ako para ipagbawal siya ngayon din. Hahaha. Ano daw? Gusto niyong mamalimos ako? Ibaban ako? Tama ang narinig mo. Ito na ang hatol ko sa kapalaran mo. Sige, bilisan mo nga. Gusto kong makita yan. Isang basurang tagalinis. Paano mo ibaba ng isang promising na binata, bilyonaryo? Eh di maghintay ka. Na-block na ang ban order ng Chintang Consortium kay Chen Xiang. Pinagbawal na ang Chen's Trading. I-block ang Level 5S Global. Maghintay ka. Mawawasak ang kapalaran mo. Wala kang takas. Nakakatakot naman. Mukhang naghihirap na at nababaliw ka. Masyado kang nagdudunong-dunungan. Naalala ko na mayabang si Jinpingan na pinakamayaman ka sa mundo. Ngayon makikipaglaro ka pa sa kanya, di ba? Hindi mo na kailangan sabihin yan. Huwag mo nang isipin yon. Anong klaseng pinakamayaman sa mundo ito? Mabibili ba nito ang lugar na tulad namin? Tingnan niyo siya, naka-uniforme pa rin ng tagalinis. Ang pinakamayaman sa mundo, naka-uniforme ng tagalinis? Nababaliw ka na ba? Sino nagsabi? Hindi pwedeng mag-uniforme ng tagalinis ang mayaman. Anak, tatanungin kita muli. Talaga bang papakasalan mo ang anak ko? Siyempre po, tapat po ako. Kahit wala siyang kahit ano, pakakasalan ko pa rin siya. Kaya tita, wag na kayong magsinungaling para lang di mapahiya. Ayos. Ganyan ang magaling na manugang. Bibigyan kita ng malaking regalo ngayon. Ilabas ang Global Limited Edition na Star Diamond Ring. Ako mismo ang magsusuot nito sa manugang ko. Ilabas ang Global Limited Edition na Star Diamond Ring. Isusuot ko mismo ito para sa manugang kong babae. Anong narinig ko? Ang pinag-uusapan mo'y Global Limited Edition na Star Diamond Ring. Ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung ano ang Global Limited Edition? Magkano ang halaga nito? Ang 10 billion. Di mo alam kung gaano kalaki ang 10 billion, no? Hahaha. Ito ang sinabi mo. Star Diamond Ring na Global Limited Edition na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Hindi ito mahuhukay sa kahit anong tambak ng lupa. Madilim na bakal na sira-sira lang to. Bilisan mo't iwasan ang salot na ito. Huwag mong siraan ang pamilya naming Chu. Tita, sinabi ko na sa inyo ang lahat. Wag masyadong magmalaki. Bakit mo pinapahiya ang sarili mo? Asawa, pakiusap ko, kausapin mo si nanay. Magtiwala ka sa akin. Ang nanay ko talaga ang pinakamayaman sa mundo. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Kasama na ang singsing na ito. Halika at ipasuot ito ng nanay ko sa'yo. Paano naging totoo ito? Kahit hindi ko pa nakita ang Star Diamond Ring, alam ko namang napakaganda raw nito. Paano ito nangyari? Itong madilim, parang sira-sirang bakal. Akala mo ba tanga ako? Manugang kong mahal, hindi ka nagtitiwala sa biyanan mo. Ipapakita ngayon ng biyanan mo sa'yo. Ano ang totoo? Global Limited Edition na Star Diamond Ring. Mahal kong manugang, hindi ka nagtitiwala sa biyanan mo, kaya ipapakita ng biyanan mo ngayon, ano ang totoo? Global Limited Edition Star Diamond Ring. Manumaninan ang Jerryari dito. Masyadong mahal ang Star Diamond Ring, maliwanag na ilaw, kaya andyan ang taga-disenyo. Gumamit ako ng bag na nagtatago ng ilaw. Una, para sa seguridad ng singsing. Pangalawa, para mas maging kapansin-pansin, mas malaki ang kontrast at sorpresa. Halika anak, isuot mo mismo sa asawa mo. Sige. Hindi, si Star Diamond Ring na bilyon-bilyon ang halaga. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang singsing. Dapat nga. Imposible yan. Basurero lang siya. Paano siya magkakapera para makabili ng bilyong dolyar na singsing? Eksakto. Ang Star Diamond Ring ay simbolo ng estado sa buhay. Hindi ito nabibili ng kahit anong pera. Binubuli mo kami. Hindi tayo magkakilala. Kaya itong bakal na ito. Oo, pero ang Global Limited Editions, para lang yan sa may pangalan at katayuan. Upang magkaroon, ikaw na tagalinis, karapat dapat, mandidiri ka siguro. Bumabala ako sa'yo. Aminin mong nanloko ka, maaari kitang patawarin. Kung hindi, isang tawag lang bilangguan ka. Dapat kang magpasalamat sa mabuti mong anak. Kung hindi, papatayin ko ang kabuhayan ng angkan nyo. Tigilang manakot. Hindi ba't gusto mo ring sirain ang pamilya Chen? Bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Bilis! Paano ito nangyari?
Sige. Paano ito nangyari? Imposible. Imposible. Chen Xiao, hindi ka naman ipagbabawal ng Ivy League, di ba? Tumahimik ka. Ikaw talaga ang pinakamayaman sa mundo. Hindi mo ito paniniwalaan. Basta kaya mong panindigan ang mga kahihinatnan. Imposible yan. Hindi pwedeng ikaw ang pinakamayaman. Hindi ba't ikaw ang ina ni Chinpingan? Isang ordinaryong tagalinis? Oo, tayong dalawa ang matalik na magkaibigan nang mamatay ang asawa mo. Ikaw at ang tiyahin mo ang nagpalaki sa anak mo. Paano ka naging pinakamayaman sa mundo? Oo, tingnan mo ang suot niya. Pati mga taong nagdala nito. Saan nanggaling ang pera? Hindi ka kailanman magiging pinakamayaman. Naalala ko na, ang mga tumulong sa akin ay mga executive ng Chinatang Group. Tatawagin ko siya ngayon din. Mabubuko kang sinungaling. Maghintay ka lang. Pakita mo ang sing-sing sa kamay mo. May kakaibang kasiyahan. Sa tingin ko, totoo ito. Ang ganda ng kalidad, dekalibre talaga. Oo, ang gaganda ng mga kulay. Napakayaman talaga ng dating. Hindi ko pa to nakita dati. Totoo ba ito? Imposible. Mga sinungaling silang lahat. Saan galing ang pera? Nakabili ng bagong diamond ring. Kahit na totoo man, peke rin at nakaupa. Babae kang tulad mo, ikinalulungkot kong nasayang ang mga taon ko para sa anak ko. Alam na ng anak ko ngayon, pinagpanggap kitang may kapansanan ng 3 taon, di ba? Alam na ng anak mo ngayon, 3 taon kitang pinagpanggap na pilay, di ba? Naiintindihan ko. Ang mundo'y ganyan talaga. Kapag may pera ka, iginagalang ka, lahat magiging mabait sa'yo. Pero ninanasa lang nila ang yaman mo, ginugulo at ninanakawan ka nila. Pag wala ka ng pera, traidor na sila sa'yo, iwan ka at apakan pa. Kaya ang tunay na nagmamahal sa'yo, yung taong nananatili kahit wala kang kayamanan. Oo, swerte ko at nakilala ko siya. Maganda ang ugali nitong babae. Manugang ko to, pag inamin ko. Ibibida niya sa lahat na nanay ko siya. Tigilan mo na ang kayabangan. Magbihis ka na sana. Ayan na naman ang pananamit ko. Ano ba suot ko? Tinawagan ko na ang mga opisyalis ng Sintang Group. Sabi nila, nasa ibang bansa raw ang chairman ng Sintang at marangal na tao. Hindi isang tagalinis. Hintayin mo siyang magpakita at ibunyag ang peking identidad mo. Nagpapanggap ka talaga? Sabi ko na nga ba, 20 taon ko na siyang kilala, pero hanggang ngayon, di ko pa rin siya lubos makilala. Paano niya nagawa yun? Parang totoo talaga. Mga manlolokong maingat magplano ng panloloko. Dapat makatotohanan. Chen Xiang, malapit nang magwakas ang angkan ninyo. Nandito ka pa rin, matigas ang ulo. Ha? Ano daw? Tapos na ang aming angkan, ang mga opisyalis ng Cintang Group. Wala siyang natanggap na tawag. Ang pagbabawal ng Cintang Group, ang kasambahay ko ang may natanggap, peke lang ang tawag na yon. Dumating na si Jijin ng Chintang. Nakikita mo ba? Narito ang aking Panginoon. Tingnan mo ang tanawing ito. Sumunod ang mga bodyguard. Ito ang karangyaang nararapat sa mga tanyag at makapangyarihan. Ginoong Jin. Narito ka na. Nandoon ang manloloko. Ayan, sugod. Magpanggap kang patay ka. Bulag ang pananaw, palakas sa balon. Siya yun. Bilisan mo't hulihin siya. Ginoong Kim, bakit mo ako sinaktan? Bulag kang hayo, mangahas kang bastusin ang tagapangulo ng konsorsyo. Huwag mong sabihing sinaktan kita, rarapat kang patayin. Nakipagkita ang tagapamahala ng Yunzhou District na si Jin Hai sa tagapangulo. Sige na Kim, sabihin mo sa mga bulag na palakang ito sa balon. Sino ako? Kumusta ka? May naghasik ba ng galit sa tagapangulo ng ating konsorsyum? Ang tagapangulo ng ating konsorsyum, siya ay kilalang negosyante sa buong mundo. Pinakamayamang tao ngunit pinakamapagkumbaba. Sinong bulag ang umabuso sa ating tagapangulo? Siya. Sinabing may suporta siya ng Qin at Tang Consortium. Napakayabang. Hindi lang sirain ang kinabukasan ng anak ko, kundi putulin pa ang aking kabuhayan. Mawawalan ako ng trabaho bilang basurero. Anong kalokohan to? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Alam kong nagkamali ako. Ako'y nagkakamali. Patawarin mo ako. Makinig kang mabuti. Kim, sabihin mo sa kanya, siya ay ordinaryong tagapakintab sa konstruksyon. Paano mo siya tinulungang palaguin ang kumpanya? Gawin siyang bilyonaryo. Ang chairman ba? Sabi mo kasama niya ang binata noong bata. Tulungan kong makamit ito ng palihim. Ano? Totoo bang tinulungan siya ni Chinpingan? Totoo yun. Makinig kang mabuti. Sino ang nagbigay ng pagkakataon sa'yo? Pasensya na, hindi ko alam. Pasensya na, patawarin mo ako. Wala ka talagang silbi? Naaalala ka ng anak kong kaibigan upang tulungan kang yumaman. Ginamit mo ang anak ko para sa sarili mo at pinahamak siya. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Sisiguraduhin kong magbabago ako. Maging bago. Magiging inaanak kita. Ikaw ang aking ninang. Magiging masunurin ako. Okay? Mga tulad mo, hindi karapat-dapat. Kahit aso ko ay hindi maging tapat ka sa anak ko. Anong gagawin mo sa kanya? Inapin niya ako ng naka-wheelchair. Ilagay din natin siya sa wheelchair. Magandang ideya yan. Narito na si Lao Jin.
Jiang Yu, huwag ganito, okay? Maliit ba tayo? Mapapatawad mo ba ako? Magkasama pa rin tayo? Sa totoo lang, mas gusto ko ang aso. Mas mapagkakatiwalaan ang aso. Tawagan mo ako. Mas maaasahan. Tawagin mo ako. Ay, Sakto namang buo pa ang aking wheelchair. Eto na, pakinggan ang hinaing ko nitong 3 taon. 3 taon lang akong maupo. Habang buhay ka namang maupo. Tinutupad ko ang gusto mo. Pakasalan mo siya, tutulungan ko kayong ikasal. Ayaw ko, hindi ko siya pakakasalan. Isang tunay na kontrabida lang siya, Ping-an. Sa totoo lang, gusto pa rin kita. Oh, Ping-an, ikaw ang unang pag-ibig ng anak ko at ngayon lang na gusto ni Chen Xiang na pakasalan si Miss Chu. Hayaan mo siyang magpakasal. Magkasama pa rin kayong dalawa. Bakit mo pa ako gustong maging manugang? Gusto ko. Siyempre naman, ay anak ko. Magmakaawa ka na sa asawa mo. Hindi mo dapat ginawa iyon. Oo, asawa kong Ping-an. Kasalanan ko kanina. Patawarin mo ako ngayon. Babalik tayo sa dati. Pwede mo ba akong ihatid sa dagat gamit ang bisikleta? Gusto ko rin. Talaga? Kung gayon, Dongjun, Panginoon, dalhin mo ang salitang Hugh na isinulat ko. Sige, Bigyan mo ako ng dagdag na pandikit. Ay. Chin Ping-an, anong ginagawa mo? Si Ping-an ito, anong ginagawa mo? Iniligtas kita 3 taon na ang nakalipas. Pinsalang spinal dahil sa aksidente. Pagtanggal ng sciatic nerve, muntik ng mabalda. Ginamit ng nanay ko ang koneksyon. Itinalahirawa ako sa Royal Infirmary para magpagamot. At kinonsulta ang mga dalubhasang doktor. Umabot ng $30 million ang ginastos para sa paggaling ko. Sinabi niya sa akin, bilang lalaki, huwag magpakasakit para sa babae. Kahit kamatayan ay walang saysay. Pero ang mahalaga, karapat dapat ang babaeng ito. Tinanong ako ng nanay ko. Sinabi niyang nasagasaan ka para sa isang babae. Muntik nang maging lumpo. Kung talagang mabalda ka, maalala niya ang taong ito. Magmamalasakit ka ba? Magagantihan mo ba? Pinagbili na akong huwag maliitin ang kasamaan ng puso ng tao dahil sa matagal niyang karanasan sa negosyo. Sanay na ako sa kasamaan ng tao. Sanay sa mga intriga. Kaya pinagpanggap niya akong hindi gumaling. Isinaklobilya ako para magkunwaring lumpo. Para makita ko ng malinaw. Karapat dapat ba ang babaeng ito? Nakilala ko ang mga tunay na kaibigan. 3 taon akong nagpanggap na dukhat lumpo. Nakita ko ang kasuklam-suklam na katotohanan. Isang batang lalaking tinulungan kong yumaman. Isang nobyang iniligtas ko. Okay lang kung magtago kayong magsing-irog. Dumalo sa kasalkot, apakan ako. Lubusan akong inapi ni Mashan. Mga taong nang aabuso sa kapwa. Paumanhin, hindi ako mahina. Nagpapanggap lang akong mahina. Ngayon, tayo'y mag-compute. Itapon ng sirang binti na ito sa akin. kunin na ang aking binti. Tapos idikit mo ang pahinga na ito. Maglakad-lakad sa kalsada. Mula timog hanggang hilaga ng lungsod. Huwag itatanggal. Kapag itinanggal mo ang $30 million na ginastos sa paggamot at lahat ng tiniis ko sa 3 taon, babayaran mo lahat ng piso. Bukas, matutulog ka sa kulungan ng aso. Naririnig mo ba ako? Kapayapaan ay sumainyo. Huwag mong gawin ito. Sa huli, ikaw ay umiibig. Umibig sa isang pala, huwag kang nakakadiri dito. Aalis na ako. Ginoong Jiang, alang-alang sa 20 taong pagkakaibigan, patawarin mo kami ngayon. Aray, kaming mag-ina ang walang mga mata. Kaming mag-ina ang bastos. Kayong matatanda ay nakakalimot. Huwag kang kahabag-habag dito. Kayo pong mag-ina ay sawing palad. Magmadali ka at gawin ang sinabi ng anak ko. Lumabas kayong may nakasulat na kahihiyan. Teka, susulat pa ako ng isang salita. Idikit mo ito sa likod mo. Naku, Ping-an, ako ang tiyahin mo. Pinan mo ba yan? Bilisan mo't mag-ingat. Singilin kita ng 30 milyon. Sige, gagawin ko na. Umikot ka. Lumabas ka na sa koreo. Hindi ako nananaginip. Hindi ka lang paralitiko. Anak ka ng pinakamayaman sa mundo. Narito lahat sa harap mo. Pakiramdam mo ba'y peke pa rin? Hindi. Parang hindi totoo. Parang biglaan lang ang ligaya. Ang mga taong tapat at mabuti, karapat dapat sa anumang biyaya. Nanay, sa tingin ko, maipapasa mo kay Chincheng ang yaman mo. Ipasa mo sa akin. Bakit hindi ako ang pagmamana?
Ibalik mo, bakit naman? Paano ito maipapasa sa mga babae? Dahil ito ang patakaran ng aming pamilyang Chin, mahihina ang mga babae para maging ligtas, kaya ipapamana ang yaman sa babae. Siyempre, ang kondisyon, ang karakter ng babaeng ito ay dapat karapat-dapat Tama. at nakapasa ka sa pagsubok namin ng anak ko. Pero ay, Ano pa ang gintong niebe? Ang bait ng biyanan mo? Magpasalamat ka na ngayon. Tama. Ito ang pinakamabait na biyanan sa mundo. Jinhue, bilisan mo. Magpasalamat ka. Anong kinalaman yan sa inyo? Huwag kang masyadong magsalita. Itong si Ping An ay napangasawa si Jin Shui. E di magkakamag-anak na tayo. Ha ha ha. Kasing wangis kayo ng pamilyang Liu. Lahat kayong mapagmalaking aso. Kilala ng aming pamilyang Chin si Jin Shui. Pero kayong mga nagpapanggap na kamag-anak, hindi namin ito kikilalanin. Umalis ka na mag-isa. Hindi, ikakasal ang anak mo sa anak ko. Dapat nandoon kami. Oh, edi kaming matatanda ang magiging elder ni Jin Shui. Kung wala kami doon, paano itutuloy ang kasal na ito? Anong kalokohan? Kulang pa ng 2 kamag-anak ang pamilyang Chin para sa kasal. Pangatlong anak, tanungin ng boss at pangalawang kapatid, bakit hindi pa dumating? Malapit nang magsimula ang kasal ng pamangkin mo. Papunta na silang lahat, malapit nang dumating si nanay. Bilisan nyo. Umalis na kayo ngayon din. Kung aalis kayo, aalisin ko ang pagbabawal kay Chen Xiang sa pamilyang Chu. Kung hindi, ang pamilyang Chu ay maghihintay ng pagkabangkarote at pagmamakaawa. Nakikiusap ako. Pinakamayaman. Dadalhin ko ang kasal ng anak ko. Aalis kami pagkatapos ng kasal. Sige? Arrive. Anak, tulungan mo kaming magkausap agad. Anak, tulungan mo kaming mag-usap agad. Ping An, inay, para sa pag-aaruga ng pamilya ko, patawarin mo na siya ngayon. Sige, dahil ikaw ang nagsabi anak. Hayaan mo silang dumalo sa kasal. Wala namang magulang dito. Ikaw? Sige, maghanda na tayo. Ihanda ang lahat para sa kasal. Bilisan nyo, maghanda na. Ihanda ang kasal ng binata. Maghanda ng pala. Wag, maghanda. Maghanda ng pala. Wag, maghanda. Sino ang makapangahas manggulo sa kasal? Kahit sino ay walang karapatang kausapin ako. Papatayin talaga. Sino ang may lakas ng loob? Papatay sa liwanag ng araw? Tinatanong mo kung sino ako. Anak ko ang nagsabi sa kanya. Ikaw ba ang ama niya? Ikaw, si Chen Dajun. Di ba't pumatay ka at takas sa bilangguan? Paano ka naglakas loob na bumalik? Bihira ka naman. Ipag 20 taon na, naalala mo pa ako. May kaso ka ng pagpatay. Paano ka nagpakita sa publiko? Alam mong may kaso akong pagpatay. Paano mo binali ang binti ng anak ko? Di mo ba alam na kaya kitang patay? Hindi mo alam na ako'y pwedeng pumatay? Anak mo ang unang nanakit sa anak ko. May kinikilingan ng anak ko sa kanya. Seryoso? Nakikipagdebate ka sa akin? Sige, patumbahin mo siya at saka mag-usap. Subukan mong tikman. Ahaha, kayong mga mayayabang, tutulan ng aking mga veteranong mandirigma. Ano? Mga bayarang mandirigma sila? Bakit hindi? Alam kong ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Bakit ako lalapit sa'yo? Tatay, tigilan na ang walang kwentang usap. Bilisan mo't patayin silang lahat. Ako'y nasaktan dahil sa kanila habang buhay na akong nasa wheelchair. Anak ko, huwag kang mag-alala. Lahat dito ay mamamatay. Kuya, bisita lang kami rito. Wala siyang kinalaman dito. Tigilan ng pagpapanggap, magkasintahan kayong dalawa. Alam ko ang lahat. Tatay, kunin mo ang babaeng iyon. Paglingkuran niya ako habang buhay. Mabuting anak, ikaw ang magdedesisyon ngayon. Tapusin mo ang babaeng ito. Ilayo niyo ako rito. Tingnan natin sinong magahas sumawak sa kanya. Sa oras na ito, naghihintay ka pa ng magliligtas sa'yo? Sige, pagbibigyan kita. Nabalian ng binti ang tatay mo. Ilagay mo siya sa wheelchair. Dahan-dahan kong pahihirapan. Sige, bilisan nyo. Sundin ang utos ng anak ko. Pagtanggol ang iyong anak. Ingatan ang aking anak. Grabe ang kapal ng mukha mo. Kunin mo para sa akin. Nakita mo ba yon? Anak,
Okay lang ako ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang hiningang ito. Salamat tatay. Dapat kong patayin si Chinpingan at ang kanyang pamilya para mawala ang galit sa puso ko. Huwag muna tatay. Iwanan muna natin buhay si Chinpingan. Gusto kong masaksihan niya ng sarili niyang mata. Paglaruan ang kanyang babae. Sige na, gapusin niyo ang babaeng yan. Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Kapusin niyo ang babaeng ito. Lalabanan kita? Ping-an. Hahaha. Chinpingan, hindi ko inakala. Ako si Chen Chiang. Magwawagi rin ako. Anak ka ng mamamatay tao? Anong karapatan mong tumawa? Mamamatay tao, di ba? Minamaliit mo pa rin ako, no? Bilisan nyo. Hatakin na yun dito ang babaeng yan. Bitawan niyo ako, bitawan niyo. Chen Daksun, bilisan mo. Ganitong klaseng tao, pakawala ng manugang ko. Manugang, sinuutusan mo ako? Mga kapitbahay, isang barangay, umalis kayo ng walang gulo. Magkunwari kayong walang alam. Kung makikialam pa kayo, wala nang balikan to. Huwag nung sisihin ako. Utusan mo ako kapag nagbago ka na. Sige, bigayin niyo ang babaeng to. Pamukha niyo sa kanya. Ang paraisa ng Angkan Chen ay... Huwag niyo akong hawakan, pakawalan niyo ako, itawan niyo ako. Huwag mo akong hawakan, ako'y pakawalan. Tatlong segundo na lang, ibaba mo ang barelo. Mamamatay ka. Sino ka? Siya ba ang tiyahin ni Chinpingan? Anak siya ng Angkan Chin, opisyal ng Departamentong Pandigma, mababa ang ranggo. Diyos ng digmaan ng silangang palasyo lang. Kudigong pangalan, Pei Feng. Ako lang ang ganito sa buong bansa. Nag-iisa ako sa mundo. Ikaw ang tanyag na Diyos Digmang Fai Feng. Kailangan pa bang maglaro ng pagkilala? Itatanong ko lang. Kamay na naghasik ng kamatayan, nambuli sa pamilya ko, paano ka gustong mamatay? Baka hindi mo kayanin. May baril ka, may baril din ako. Tama. Kung ganon, lipulin mo na lahat. Subukan mong gumalaw ulit. Subukan mo ulit. Huwag padalos-dalos. Huwag padalos-dalos. Patayin mo na ngayon. Mabangis siyang mamamatay tao. Huwag kang mag-alala. Nandito si tita. Walang kriminal ang makakatakas dito. Pero kanina, ginago ka niya. Hindi mo ba gustong gumanti sa kanya? Oo, sinaktan niya ako. Dinurot pa si Jinhui. Babayaran mo ito, sigurado. Pingan, kami ay magkapit-bahay tayo. Magkapit-bahay. May sasabihin ako. Aray! Tigil na, aray! Tigil na, ako po. Alam kong nagkamali ako. Pwede bang patawarin ang buhay ko? Nakikiusap ako. Alam kong mali. Talagang nagkamali ako. Mga katulad mo, nanlilimos ako ng awa. Pag may problema nang aapi ka na, hindi kita papatayin ngayon. Kaawa-awa ka. Oo. Ping-an, tigil na sa away. Baka mamatay siya, mag-ingat. Mga kriminal na ganito. Ipadala siya sa kulungan ng mga kriminal. Dapat siyang maparusahan. Sige, Dalhin na siya. Hoy, ako ay ayokong mapunta sa kulungan. Ayoko sa kulungan. Sa klolo. Ping-an, Ping-an, nasaan ang pamangkin ko? alin ang pinakamaganda sa tindahan mo? Haha. Ikaw ang pamangkin ko. Nakita na ni Jin Shui ang tiya. Magaling ang mata ni Ping-an. Mas maganda pa sa akin ang mundo. Maliban kay Ate Dos at Ate Tres, pamangkin mo lang. Tiya, ang dakila mong tingnan. Di ko inasahang napakakatawa pala. Tia, ang galing mo. Yung mga tarantadong gang biglang kumilos. Muntik na kaming mamatay sa takot. Buti na lang nandito ka. Sa hinaharap, may tagatangkilik na si Jing Shui. Anong sinabi ni Ping-an dati? Diyosan ng digmaan ng kanyang tiya. Hindi pa kami naniwala nun. Hindi ko inakalang totoo pala. Ayos na ang problema. Simulan na natin ang kasal para sa kapayapaan. May maglinis nga dito para sa aking mga pamangkin. Kasal na ngayon din. Tiya, anong regalo ang inihanda mo para sa kasal ko? Anong gusto mo? Basta galing sa'yo. Gusto ko lahat. Sige, bibigyan kita ng tangke. Tangke? Bakit hindi? Ang iba nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Ikaw magmamaneho ng tangke. Dowi. Medyo nakakatuwa. Oo, sigurado. Nanay, kailangan ko ng tulong mo sa ibang bagay. Sabihin mo anak, kasal mo ngayon. Ano man sabihin mo.
Ipapangako ko. Hindi naman malaking bagay. Kanina yung Central Army, akala ng lahat may kapansanan ako. Nung tinulungan namin si Chen Xiang na supilin ako, Chinese Army lang. Siya lang ang sumuporta sa Qin. Kaya naisip ko, nakasalalay sa'yo ang kinabukasan ng Chinese Army at pamilya niya. Chinese Army, di ba? Pagkatapos ng kasal, pumunta ka sa Chinatang Consortium para hanapin ako. Bibigyan ko ang bawat miyembro ng pamilya mo ng kumpanya. Ay, salamat siya. Salamat, Ping An. Sige, magsimula na tayo. Magsisimula na ang kasal. Sige, magsisimula na ang kasal.